Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong hindi magandang balita dahil bukas daw ay muling tataas ang litro ng krudo ng gasolina. Ang hindi magandang balita, napakataas ng pagmahal ng presyo ng bawat litro. Napakataas kasi aabot yata sa 20 pesos ang pagtaas ng krudo. Bawat litro yan ha. Kaya talagang mamulubi tayo dito. At ayon sa ating gobyerno ay hanggang Mayo na lamang ang ating nakaimbak na langis sa ating bansa. Hanggang Mayo na lang ha. Ipaano kung hindi matapos ang giyera ng Mayo, di ba? Anong gagawin natin? Ayan, kasi hindi kasi tayo hindi nagprepara habang maaga pa. Ang ginagawa diyan sa Senado at Kongreso ay palaging nag-aaway, nagtapunan ng mga isyu at hindi iniisip ang tungkol sa mangyayari kapag nagkaroon talaga ng giyera ang Amerika at Iran. Yan kasi hindi napipredict pero yung mga away-away napipredict nila yung mangyayari. Pero kapag gasolina, hindi. Yan ang pagkakamali ng ating mga opisyalis sa gobyerno dahil hindi marunong tumingin. Walang war analytic. Ang ina-analyze nila paano nila mapatalsik yung isa, paano ma-impeach yung isa. Diba? Walang nag-iisip, wala man lamang topic sa Senado kung paano tayo o saan tayo kukuha ng langis kung sakaling isara ang Middle East. Diba mga kababayan? Kaya ito atin panoorin ang balita courtesy sa atin ng UNTV. Mula bukas March 17 hanggang sa March 23. Ayon sa kalihim, dahil sa pahirapan ang pagbiyahe ng mga naman tataas ang produktong petrolyo simula bukas March 17 hanggang sa March 23. Ayon sa kalihim, dahil sa pahirapan ang pagbiyahe ng mga oil tanker, mga produkto ng petrolyo ngayong linggo. Muli na naman tataas ang produktong petrolyo simula bukas March 17 sige nga, tataas na. hanggang sa March 23. Ayon sa kalihim, dahil sa pahirapan ang pagbiyahe ng mga oil tanker papasok at palabas ng Strait of Hormuz, kung kaya't nakararanas sa ngayon ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Nasa 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos per liter ang magiging taas presyo sa kada litro ng gasolina. 12 to 16 pesos ang increase. Noon 2 pesos lang, di ba? Nung una. Ngayon 12 to 16 pesos sa bawat litro ng gasolina. At tingnan naman natin kung magkano sa crudo, sa diesel ha. Sa 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang itataas naman sa kada litro ng diesel. Magamit yan ng diesel, 23 pesos ang dagdag sa bawat litro. So, ibig sabihin, kung 70 pesos na ngayon ang litro, plus 23, ay magkano na? 93 pesos na ang bawat liter. Di ba nung prediction ng ating mga eksperto sa langis, na ang itataas lang daw ng presyo ng gasolina ay hanggang 80 pesos. Hindi na 90 pesos na next week ang crudo. 80 pesos ang gasolina. Kaya lalo pang mamahal yan hanggang na nasara ang tinatawag na Strait of Hormuz sa Persian, sa Gulf of Oman. Diba? Kung hindi yan mabuksan, war strategy kasi yan ng China at Iran. Ngayon itong China nagbulag-bulagan lang akala hindi halata. Ang crude oil, diesel at gasolina ng Iran ay tinatransport nila ngayon sa China at ang China ang magbibinta niyan. Hati sila diyan. China ang magbibinta. Kaya nga malayang makapaglayag ang India, China, malayang makapasok yung kanilang mga barko, mga tanker nila sa Gulf of Oman at makakuha ng mga langis dyan kung saan man, sa Saudi, dyan sa Iran mismo, sa Iraq. Dyan kasi lahat halos dumadaan sa Hormuz, Strait of Hormuz, sa
bandang Uman na lugar. Kaya itong drama ng China at Iran na kunwari daw ay pinasabog daw ng Iran ang tanker ng China. Sample lang yun para maniwala ang tao na walang sinasanto ang Iran. Pero ang totoo ay malayang kuha ng langis ang mga tanker ng India at China. Merong deal sila diyan At huling dinig ko ay hindi daw papayag ang Iran na bilhin sa kanila ang langis na yan ng mga gustong mag-import kung hindi yuan o hindi pera ng China ang gagamitin. So ibig sabihin, i-convert muna natin yung piso into yuan at magiging Chinese money na ang itatransact sa oil diyan sa Iran. Hindi lang naman Iran ang nagbebenta Nandiyan ang Saudi talaga na pinaka malaking exporter ng langis. Ang problema ay hindi nga makadaan yung mga tanker diyan sa Hormuz Strait. Kaya yun panawagan ni Donald Trump na dapat bantayan ng iba't ibang bansa yan Kasi ang focus ni Trump ay hindi naman diyan sa pwersa ni Trump ay hindi diyan para sa Hormuz, kundi doon niya nakatutok sa Iran mismo, sa Tehran. Ang Israel naman ay nakatutok doon sa Lebanon, sa Hezbollah. Yun ang kanilang target kung i-focus ni Trump ang pwersa niya dito sa Hormuz, wala naman siyang makukuha diyan. Kaya nga nag-request siya sa NATO na sana tutulong sa paggwardya, sa pag-escort ang mga barko ng miyembro ng mga NATO. Grabe naman tong NATO, kung silang girahin, tutulong ang Amerika. Tapos kapag Amerika ang nagipaggera, lahat duwag. Okay, balik tayo sa balita ng UNTV tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis. Bukas na to mga kababayan, kaya hindi magandang balita. At nasa 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos per liter ang iakyat sa presyo ng kada litro ng kerosene. Sample lang to One company will increase kalahati ng allowed increase ng additional 50% of that they will increase tomorrow, and then the 2 succeeding days 25% and 25%. Tatlong magkasunod na increase. Maliban sa increase bukas ay mayroon pang 2 na increase sa buwan lang na ito mga kababayan. Kaya paano na lang yan kung magiging 100 pesos per liter. Ito namang mga kumpanya ng langis sa ating bansa, nag-hoarding yan Yung binibenta nila ngayon, mga bagong stock, lumang stock pa yan. At ang bagong stock ay nasa mga pa nila, di ba? I-deliver pa yun, nasa barko pa yun. Kaya grabe naman tong mga nag-hoarding na mga negosyante. Dapat nga kasi kasuhan ng mga yan Sinamantala nila. Pati yung mga bigas, old stock na bigas, ginawa na rin na mahal ang kilo. Grabe, talagang napiktuhan tayo nito. Kaya ang Pilipinas dapat gagawa na ng mga hakbang kung saan naangkat ng langis. Sa Russia ba? Kasi ang Russia ay isa rin sa malaking exporter ng langis. Bakit nakadepende tayo doon sa Middle East? Sa Iran, sa Iraq, sa Russia, amigdat sa Saudi at sa iba pang mga diyan, sa Qatar, sa Bahrain, mga producer ng langis diyan. Kasi mas mura daw sa Middle East ng langis kumpara sa Russia. Okay na yun, kahit medyo mahal sa Russia, basta hindi ganito kamahal na aabot sa 100 pesos per liter ng gasolina at krudo. Grabe. Balik tayo dito sa balita. Kaugnay din ng nararanasang tensyon sa Middle East, tiniyak ng Energy Department na may sapat pang supply ng langis ang bansa. Ayon sa DOE, nakatulong ang ginawang pagtitipid ng nasa 90% ng mga ahensya ng pamahalaan
Kaya naman naniniwala ang DOE na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na energy saving ay posibleng umabot pa sa buwan ng Mayo ang supply ng langis sa bansa. Dapat sa lahat ng kumpanya, private man o public, ay tanggalin yung Biyernes. Walang pasok ang Biyernes, Sabado at Linggo. So 4 na lang na araw ang trabaho sa isang linggo. At least makapagtipid tayo ng konsumo, di ba? Ako, araw-araw ako gumagamit eh. Ang layo-layo ng bahay ko sa trabaho ko. Kaya magastos ako ng gasolina eh. Kanina nga lang, nagpa-full tank na naman ako. At bawat pa-full tank ko, increase na naman. Grabe, 3 araw lang, increase na naman dito. Kaya anong mangyari niyan? Kung aabot ang gira ng kalahating taon, patay na tayo diyan mga kababayan, baka aabot sa 200 pesos per liter, no? Ito kasi ng ating bansa, bakit hindi tayo makipag-ugnayan sa Russia at sasabihin na doon tayo kukuha, di ba? Kasi ang Russia, ang daming pundo na langis yan eh. Diyan sa Iran, mas maganda diyan, bumbahin ng Amerika yung planta ng langis ng Iran para wala na silang mabinta sa China. Kasi nagdrama-drama lang yung ang Iran sa China. Kunwari ay magkalaban na sila ngayon. Yun pala, ang China ang nagbenta ng mga langis ng Iran. Inangkin ng China na sa kanila daw yun binili, pero hindi yun. Talagang pinakuha yun ng Iran sa China kasi masasayang yun. Matamaan yun ng bomba, masusunog. Kaya mabuti pa ay bigay nila sa China and then hingi lang sila ng kalahati. Talagang negosyo, no, mga kababayan. Gera, negosyo, langis, negosyo. Ang ordinaryong mamamayan ang talagang maapektuhan. Alright, tapusin na natin ang balita ng UNTV. But we can confirm pag nag-shift pool ang ating mga ahensya sa work from home, compressed work week, at in-observe po yung mga practices, nakita na po natin kaya po mag-generate more than 10%. And I think the target of the directive under Memorandum Circular 114 is closer to 20%. From home, kung gumagamit ka lang ng computer online, di ba? Paano kung yung work mo ay repacking, magre-repack ka ng mga produkto? Saan mo i-repack? Dalhin mo ba sa bahay? Halimbawa, nag-assemble ka ng mga electronics na na mga boards or motherboards. Dalhin mo ba yung motherboard sa bahay at doon mo susuldahin? Hindi pwede yung ganun. So, ang madadala lang na trabaho sa bahay ay yung mga trabaho na ginagamitan ng computer online. Di ba, mga kababayan? Pero magandang suhestyon na rin yan. Pero gusto ko, marinig ko sa mga sesyon sa Senado at Kongreso na ang pag-usapan na itong emergency ngayon tungkol sa langis. Hindi yung si Marcolita ay tinitira pa rin si Lacson eh. Tapos yung issue niya, ganun pa rin, WPS, Kalayaan Group of Islands, ibigay daw sa China. Grabe naman yung Marcolita na yan. Kung talagang matalino yan, dapat ang pag-usapan ang issue ngayon about energy, about itong ating langis na ini-import galing ng Saudi. Dapat gumawa ng ating pamahalaan ng paraan diyan na dapat may kontrata na tayo sa Russia at aangkat tayo sa Russia ng langis. Kasi nakadepende tayo sa Middle East eh. Alright, so mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Naku, mayroon pang parating na 3 beses na pag-increase sa buwan lang na ito ng ating gasolina. Paano na lang kung yung trabaho ko lamang ay 2 kilometro lang, ay maglakad na ako papunta sa trabaho Ang problema ay 12 kilometers ang bahay ko papunta sa trabaho, kaya mahirap talaga lalakarin. Yan sa mga kababayan natin na malapit lang ang bahay sa trabaho niyo, ay maglakad na lang kayo, kaya mag-bisikleta, mag-scooter, kasi maubos ang pera natin dyan sa kabibili ng langis na yan. Halos every 3 days ay nag-i-increase. Hindi magandang balita nga.
Alright, so pakicomment na lang sa inyong masasabi sa increase ng gasolina na naman bukas, mga kababayan. Ako'y magpaalam na. Talagang nangihina ako sa mga balitang to eh. Paalam na mga kababayan. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.